Hello, hello, Pisces Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for August 3 hanggang 9. Alamin po natin naghihintay para sa inyo. Upo na, upo na, upo na. Basahin natin ang inyong kapalaran for the week. But first, mga Pisces, ihanda mo na ang yung isang tanong ha. Kung meron kang pang malakasang one question, hawakan mo yan. Sa dulo po, atin po yung sasagutin by using these cards. Okay, let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit guides your cards for the week. Ooh, nice. Siya nga pala mga mahal kong Pisces, maraming salamat ha sa lahat po ng mga hindi nag skip ng ads, nagla-like, nag-share, nagko-comment, at patuloy pong sumusuporta sa atin every time na meron po tayong libreng reading para po sa inyo. So thank you, thank you, thank you, thank you talaga sa pagmamahal ninyo. Okay? Please, supportahan nyo naman ako. Do not skip your ads. Okay? So, at the background of your reading, meron kang the Four of Wands. Uy, Pisces, parang sabi dito ng yung spirit guides, pinapaalalahanan ka. Ano ang goal natin this week? Ano yung pinaka-importanting dapat nating matumbok ngayong linggong ito? Okay? Importante na ikaw ay goal-oriented, hindi pa iba-iba ng gustong gawin, or kapag may gagawin man, hindi mo itutuloy. Or kahit nakaschedule pa yan, nakalista na sa notebook mo, hindi mo pa rin tutuparin, di ba? Sa panahon to really recalibrate and tell yourself, what is my goal for the week? Ano yung dapat kong gawin? Ano yung dapat kong simulan? Itutuloy ko na. Alam mo kung bakit? Madali daw kasi para sa'yo na tuparin to. Madali sa'yo na gawin to. Akala mo lang mahirap, akala mo lang mabagal, akala mo lang mahaba pa yung proseso. Pero sabi dito, abot kamay eh. Kaya bakit mo daw dinadoubt ang sarili mo? Bakit mo daw pinipigilan ang sarili mo na tumbukin to? So, this is the week na talagang mag-focus ka na sa isang bagay na sabi mo, sige gawin ko na, sige tulayan ko na, sige ready na ako. Parang ganyan. Okay? Especially here in your core energy, you have the Five of Swords sa iyong gitna. Sinasabi dito, Pisces, na you should not think about other people's opinion. Kung meron kang balak gawin, simulan mo. Huwag mong indahin, huwag mong katakutan yung maaring outcome, kung anong dapat kong pagdaanan, kung gaano kahirap ba to, gaano ba to nakakapagod. Ipakita mo na willing ka to do the hard work. Kahit pa maraming doubters sa paligid, kahit pa maraming mga matang nakatingin, kahit pa feeling mo you're not good enough. Tamang meron ka ng determinasyon para magawa ito. Ang card na to ay win at all cost. Ibig sabihin, ipanalo mo ano man ang mangyari. 'Di ba? So, kahit meron ka pang makatampuhan dyan sa paligid o meron pang mga taong makasamaan ng loob, if you know what you want, you will pursue this hanggang sa makuha mo. Okay? Importante yan. Clarify natin. Oops, tumilapon. You have the Ace of Wands. Meron kang 1 and 1 here. Ano ibig sabihin yan? New door, new adventure, new journey. No? May naghihintay sa yung bagong pintuan na dapat mong tahakin. Sabi dito, be confident. Be confident in your idea, be confident in your plan, be confident in your new door. Kasi kung duwag kang papasok dyan, baka masayang lang yan. Dahil baka bitawan mo din kalaunan or sukuan mo din siya. Pero kung malakas ang loob mo na sabi mo, hindi. Hindi ko na to papalagpasin. I will push for this. Ano man ang mangyari, igogora ko to. So that will be a determining factor para mapagtagumpayan mo yan. Yung walang pagmaliw or walang katakot-takot na pagpasok sa bagay na ito. Parang sabi mo, ano naman kung meron mga challenges? Ano naman kung meron akong makatapat? Ano naman kung meron pumuna? Ang importante sa akin, magagawa ko to. Parang ganon.
At the bottom, the Tower card. Things will change if you could just let it happen to you. Hanggat takot kang humakbang, hanggat takot kang mag-try, wala pa ring magbabago. Okay? So, asahan mo na kapag humakbang ka na, kumilos ka na, doon pa lang mag-shake up lahat. Doon pa lang magbabago yung dating ng swerte sa'yo. Okay? Panahon to para mag-adjust, para patunayan talaga kay universe na seryoso ka sa bagay na ito. Okay? So mga Pisces, ano ba tong mga kulang sa'yo ngayon? No? Ano ba yung mga bagay na nais mong matanggap, ma-achieve na kulang sa'yo? I-comment mo nga, i-manifest natin para matupad sa'yo. Okay? In the area of what you need to focus on, meron kang the Six of Cups. Meron kang 6 and 6 here. Hindi po yan bad number. That is angel number of reflection. Pinapayuhan ka ng magbalik tanaw sa nakaraan. Sa nakaraang taon, nakaraang 10 years, sa nakaraang decade ng buhay mo, para makita mo kung nasaan ka na ba ngayon. Are you in a better place than before? Ano yung mga dapat mong ipagpasalamat para ma-appreciate mo yung buhay na meron ka, yung mga blessings na meron ka? And then, para ma-figure out mo din kung saan ka ba nagkakamali, ano ba yung dapat ko nang bitawan, ano ba yung dapat ko nang sukuan, sino ba yung mga dapat ko nang ichupi-chupi na hindi nakakatulong sa akin. Those reflection will help you para mapabuti ang buhay ngayon. Okay? Here, with the Six of Cups, sabi dito, parang panahon na for you to 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 pa rin, no? Para to pa rin yung healing ng younger self mo. Parang gusto niyang maging successful ka na or matapad mo na yung gusto mo kaya kumilos ka na daw. Parang ganoon eh. Parang kailangan mong tuparin yung matagal mo nang nais. Pero paano daw mangyayari yan kung takot kang humakbang? Kung nakakulong ka pa rin sa lumang buhay, lumang takot, lumang trauma, lumang cycle. You really need to break the cycle. Parang ikaw yung unang miyembro sa pamilya mo na makagraduate or makapag-abroad or makakaroon ng ganito kalaking pera o ganitong kalaking trabaho. Kailangan ngayon kumawala ka sa nakasanayan, kumawala ka sa status quo ng pamilya mo and chase the things na talaga magpapaangat sa'yo. Okay? Clarify natin. The Six of Cups. Kung meron ka mang anak, Pisces, sabi dito, kausapin yung anak mo. Naramdaman ko na parang merong concern sa kanya. Baka kailanganin ka ng anak mo today. Kung may anak ka ha, kung sino man yung nakaresonate dyan. Six of Cups. The Five of Cups, yes. Kung ano man daw yung issue sa nakaraan, kailangan talagang i-let go, i-pivot natin ang ating mata sa bagong bagay. No? The universe is giving you something new. May binibigay siya sa'yo, pero parang meron ka pang alinlangan, meron ka pang duda, nag-iisip-isip ka pa kung ilalaban ko ba to? Worth it ba to? Sa panahon to for you to open yourself to new things. At yung new things na yan ang magtutupad sa mga hiling ng batang ikaw. Okay? Very, very powerful yan. Your old dream, your old wishes ay matutupad sa bagong bagay na ito. Okay? At the bottom, the Ace of Cups. Alam ng puso mo kung anong dapat gawin. Pakinggan ng puso. And sabi dito, soon, you will feel happy. You will feel accomplished. You will feel successful. Okay? Importante yan. So, mga Pisces, ano pong oras ngayon sa lugar ninyo? Habang nanonood ka ngayon, pagtingin mo sa orasan, that is your lucky number. Okay? Congrats. Umaga ba sa inyo ngayon, tanghali, or gabi? Baka naman madaling araw. Comment po kayo. In the area of what you need, meron kang the Page of Swords. Ang kailangan mo ngayon, kilos, laban. Feeling mo lagi kailangan ready ako. Meron akong nabasang quote sa Facebook ito nakaraan. Sabi niya, you don't need to feel ready because ready is not an emotion. It is a decision. 'Di ba? So hindi mo daw kailangan maramdamang ready ka dahil ang
ready ay hindi isang pakiramdam. Isa siyang desisyon, no? Kaya kailangan mo mag-decide kung lalaban na ba ako or ako'y tameme na naman. Kikilos na ba ako or ako'y magkukulong sa aking comfort zone. You really need to fight para talagang magbago ang takbo ng buhay. Okay? Huwag mo laging isipin, ay hindi pa ako ready, ay hindi pa ako marunong, ay hindi ko pa kaya. Parang ang nangyayari, excuse lang yan para hindi ka talaga umariba patungo sa goal mo. Kasi nga marami kang takot. Takot ka ma-reject, takot ka na baka pumalya, baka pagtawanan, baka hindi ko magawa, baka nakakapagod pala, mga ganyan. Page of Swords, the Six of Swords. Talagang meron ka 6 and 6 here. Reflect, magbalik tanaw para ganahan kang gawin yung tama ngayon. At the bottom, the Queen of Cups. You really need to win this. Kayang-kaya mo tong gawin, kayang-kaya mo tong ipanalo. Panahon to put your heart on this. Kapag kasi nilalagay mo ang puso mo sa bagay na ito, minamahal mo siya eh. At kapag minamahal mo yung bagay na yan, ginaganahan ka every single day. Panahon na para umandar with the Six of Swords. Ano pa yung hinihintay mo? Bakit nakatayo ka pa dyan? Panahon na para sumulong umandar yung isang bagay. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Six of Swords din. Sabi dito, parang meron ka ng urge na gusto ko nang umabante, gusto ko nang lumagay sa tahimik, gusto ko nang mapanatag, gusto ko nang may mangyari sa ginagawa ko. Ayoko na ma-stuck. Kaya kikilos ka na ngayon. Parang sabi mo, sige na nga kahit takot ako, sige na nga kahit maraming dapat pagdaanan, sige na nga kahit parang hindi ko alam kung ano ba yung dapat kong gawin, pero if I need to push forward with the idea, with the plan, with a new opportunity, parang sabi mo, sige na nga, once and for all, I will do it now. Nakita ko dito na you will realize na, ay, bakit ba ako super takot dito? Kaya ko naman pala. Marunong naman pala ako. Kayang-kaya kong abutin tong milestone na ito. Why am I so afraid? Why am I so hesitant na lumarga sa laban na ito? Marami kang insecurity. Ramdam ko yan. Marami kang kinakatakot na baka bashing or reaction or takot ka sa responsibility. No? Napakaganda nitong planong ito. Napakaganda nitong bagong pintuan na ito. Ang kailangan lang talaga sa'yo ngayon, Pisces, tapang. Tapang to really push forward. And tell yourself na hindi ako makakaabante kung hindi ko ipe-prepare ang sarili ko. No? So now is a big time for you to begin creating. Empress cards all about creation, building, prosperity, abundance. Kung gusto mo talagang makapunta sa isang maunlad na buhay kung saan lahat ng hawakan mo ay nagiging ginto, talagang yumayabong ang buhay mo, may pera ka, may pambili ka, you have what you want in your life, kailangan mong sumulong, kailangan mong umabante, kailangan mo humakbang. Kahit pa maraming katapat, kahit pa maraming humaharang, kahit pa maraming dapat labanan, magagawa mo ko talagang gusto mo tong mangyari. Ika nga, ang tawag dun sa phrase na yun, kapag gusto, maraming paraan, pag ayaw, maraming dahilan. Real talkan tayo today, Pisces. Tayo lang naman to. Pero sinasabi talaga dito na you really need to pursue. Enough of the excuses. You really need to make a move ngayon. At the bottom, the Four of Wands. 4-4, you are protected, you are guided. Your spirit guides and angel guides are really working double time para ingatan ka sa bagay na ito. So, don't feel na parang, ala, baka mag-fail, ala, baka mahirapan ako. Nandyan sa paligid mong angel guide mo para protektahan ka. Okay? In your near future, heto ka, the Ace of Pentacles. Kapag ginawa mo tong mga to, at naisip mo, napagmuni-munihan mo, in-apply mo sa buhay mo at na-realize mo, ay, tama nga, dapat nga hindi na ako takot, hindi na ako mahiyain, hindi na ako duwag mag-try na mga bagay na alam ko namang kaya mo. Heto, ipagkakaloob sa'yo yung biyaya na nais mo talaga. Itong biyayang ito, hindi lang siya one time, big time, no. Ito yung paunang bigay sa'yo, na kapag tinanggap mo, makakapasok ka sa bigger goal.
Kumbaga, ticket siya. Ticket siya for bigger goals. Halimbawa, nakuha mo na yung trabahong yan, nakuha mo yung oo, nakuha mo yung kontrata, nakuha mo yung pera, nakuha mo yung bayad. Yung biyayang yan ang magagamit mo para tuparin pa yung other goals sa buhay. No? So, this is the start. So, wag sayangin yung chance. Okay? Clarify natin. Ace of Pentacles, talaga namang, ang ganda-ganda. Napasa kamay mo, nakuha mo yung goal. Talagang some of you mag-celebrate, manlilibre, magdarasal, magsisimba dahil hindi ka makapaniwala na nakuha mo na siya. Ace of Pentacles, the Lover's cards. All about your choice. It's all about your commitment. It's all about your decision. Kapag dumating, papabayaan ba natin yan? Syempre hindi. Sasabihin mo, akin na po yan. Sasaluhin ko yan. Papanindigan ko yan. I'm gonna commit myself to this. 'Di ba? So, sabi dito, mamahalin mo rin to eh. Iibigin mo yan eh. Na parang, this is the most important thing in my life now. Kailangan tutok ako dyan. Kailangan naka hands-on ako dyan. Because you want this to grow and be successful. Pwede ring negosyo, pwede ring project, pwede ring bagong-bagong endeavor na alam mong pwedeng magbago ng buhay mo. Okay? Bottom, Nine of Swords. Marami kang iniisip na pag-aalala na kaya ko bang panghawakan to? Kaya ko ba tong patagalin? Tanggalin mo sa isip mo yan. Think positive and enjoy kung naman tong bagay na to na darating para sa'yo. Okay? In your challenge, meron kang the Queen of Wands. Naku, ito ang kulang sa'yo. Talaga namang kumpiyansa at tiwala sa iyong sarili. Yan ang challenge sa'yo this week. Lalabas this week yung mga insecurity mo na hindi mo gusto yung buhok mo, hindi mo gusto yung lumalaki mong hita, or medyo malaki yung tagiliran mo, or yung boses mo, hindi mo gusto kung paano ka makipag-usap. Lalabas lahat yan this week. Pero ang importante, kailangan be confident. Trust yourself. Think positive. Huwag mo nang pakinggan pa yung opinion ng ibang tao. It doesn't matter. Importante ikaw. If you feel good, if you believe in yourself, okay na yon. Enough na yon, sapat na yon para lumarga ka, para maabot to. Okay? So, marami sa inyo may inferiority complex, minamaliit ang sarili, kaya panahon na para baguhin yan. Okay? The Queen of Wands, meron kang the Queen of Cups. Yes. Sabi dito, kailangan mong i-pursue yung mga bagay na alam mo magpapaligaya sa'yo, magfulfill sa'yo, magsasatisfy sa'yo. So kung duwag, kung takot, paano natin to maabot? Paano natin to mga pangalagaan? It starts within you. It starts from you. Okay? Alam mo, bago ka pagkatiwalaan ng ibang tao sa paligid, pagkatiwalaan mo muna ang sarili mo. And everything will be following para sa'yo. Okay? At the bottom, the Four of Pentacles. Masyado kang guarded. Masyado kang nakahalukip-kip na parang ayoko mag-try, nakakatakot, baka mag-fail, ayoko sa pagbabago, takot ako sa pagbabago. Walang mangyayari kung nakahalukip-kip ka dyan at in-overprotect mong sarili mo. Kaya ka stuck, kaya ka nahihirapan, it's because you are not willing to try for something new. So, open yourself for you to be able to see kung ano yung naghihintay for you. Okay? In your fortune, meron kang the Chariot card. Sabi dito, may maswerteng bagay na matutuloy this week. Matutuloy na yung bakasyon, matutuloy na yung meeting, matutuloy na yung pagpirma ng kontrata. Meron ako nakitang magpo-push through this week. Meron ka rin daw pag-andar. Some of you parang babiyahe. No? Pupunta sa Maynila, pupunta sa bayan, pupunta sa ibang bansa. Meron kang gagawin na movement na alam mo magpapa-advance ng planong ito. No? Ito rin po ay isang simbolismo na willing ka na to charge forward sa isang bagay. Kaya kung itong mga araw na ito, nakaraang araw, nakaraang buwan, na parang ayaw mo pang simulan, ramdam ko dito na this is the right timing to charge forward about something.
Congrats po. Kapag lumalabas po si Chariot card, isa yung malaking indikasyon ng isang successful na journey. Successful ang resulta, successful ang outcome. Dinoble pa na nasa fortune siya. So congratulations. Doble-dobleng fortune yan. Chariot, the Knight of Cups. Willing ka na to offer yourself, to give your all, give your heart sa isang bagay. Kaya aandar talaga siya. For others, makakalarga ka na dahil darating na yung offer or sagot or resulta na hinihintay mo. So Gora, Laban, this is your go signal, mag-a-arrive na siya. At the bottom, the Ten of Swords. May kapangyarihan ka ngayon, Pisces, para kumawala sa pagkalugmok mo. Kung saan ka nadapa, kung saan ka na talo, kung saan ka na bokya, may power ka pa to rise up. Use this opportunity to rise up. No? Makakabawi, makakarating sa next level if you could just push yourself with the things na alam mong kaya mong gawin. Okay? In your divine messages, meron kang the Seven of Wands. Sinusubok ka ng tadhana. They are testing you. They are watching you sa universe. Kung gaano ba kaseryoso si Pisces sa milestone niya. Gaano ba mag-e-effort si Pisces sa mga gusto niyang maabot. Kailangan mong patunayan kay universe na seryoso ka dito para ibigay niya. Kasi kung puro ka lang pangarap, puro lang idea, puro lang plano, wala namang aksyon, sayang yan, di ba? Sinasayang mo yung pagkakataon at yung oras mo. So, prove to them. Charge forward. Fight. Ipaglaban yan para makuha mo yung matamis na bunga, makarating ka dito sa isang biyayang iaabot sa'yo. Okay? Kaya be committed, be brave, have confidence, and tell yourself, panahon na for me para gawin to. Seven of Wands, the King of Wands. Fighting spirit, nag-aalab na puso na ano man ang sabihin nyo, gagawin ko to. Tutuparin ko yung plano ko. Kailangan mo yan para magkaroon ka ng pambihirang tapang para makahakbang na. At the bottom, justice. Sabi dito, kung gusto mong pumanig sa'yo ang swerte ng kapalaran, kailangan mo munang i-prove na gagalaw ka. Kalkalin mo ngayon lahat ng impormasyon, lahat ng bagay na pwede mo mapanghawakan para magawa mo yung tamang hakbang. Siyempre, hindi naman pwedeng bibira lang tayo ng bibira, di ba? Dapat we are prepared, we are equipped, pinaghandaan natin para magawa natin to ng tama. Hindi ka naman parang sundalo na wala ka naman lang armas, di ba? So you really need to give yourself the tools that you needed para dito. Okay? Kaya yan ni Pisces. Outcome mo to, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have will, indecisiveness, allowing your life to ramble aimlessly. Yes, paiba-iba. Minsan, wala kang focus. Sabi dito, kailangan tumbukin mo kung ano naman tong goal na ito. You have caterpillar, things will not always be this way. A change is coming. Kung nahihirapan ka ngayon, magbabago na yan. No? Hindi ka habang buhay nandyan, kaya maging matapang, maging palaban, maging action-oriented. Things will change soon. You also have hat, you will be playing a different role. Uy, meron ka daw pong gagawin na bagong role or responsibility. Maaring bagong uniform, bagong trabaho, bagong task. Meron kang aasahan na pag-angat. You also have gavel, involvement with the law. Sabi dito kung meron ka mga proper documents or mga prosesong dapat pagdaanan, daanan mo. Kaya nandyan yung sistema na yan para sugsugin dahil yan yung tama. Yan yung subok. Yan yung tried and tested na. So follow the rules and follow the law. Follow the guidelines. Okay? Ang outcome ni Pisces for August 3 to 9, the Two of Wands. Lilinaw na this week yung plano mo forward. Lumilinaw na rin ang future mo. Kaya anong kailangan? Maging matapang. Maging risk taker. Panahon na para kumawala sa comfort zone at abutin yung bagong journey, bagong environment na magpapalapit sa'yo sa goal na ito.
Example, pangarap mong makabili ng bahay, parang ngayon sabi mo, sige na nga, bubuksan ko na yung sarili ko sa goal ko na makapag-abroad. Nakakatakot, first time ko doon, pero kung ito yung tutupad sa goal ko, why not? Parang ganon. O halimbawa, pangarap mo maging sikat na singer, gagalaw ka na ngayon, mag-audition ka na kahit takot ka. Parang ganyan. Okay? Clarify natin. The two of wands, meron kang the temperance card. Sabi dito ng yung spirit guides, panahon na para ipakita yung sipag, tiyaga, pasensya, at pagkilos mo. Divine timing ito. Ibig sabihin, ngayon ka lang talaga makapag-decide na, time ko na talagang kumawala sa aking comfort zone, sa aking circle, para magbago yung kwento ng buhay ko. Eight of Cups. Aalis ka talaga sa isang lugar, sitwasyon, buhay, na parang feeling mo, hindi ka na masaya, gusto mo na magkaroon ng bagong buhay, bagong galawan, bagong lugar, bagong routine, bagong energy. You are changing for the better and I'm very, very proud of you. Susulong ka na para sa malalaking panalo. Congrats po. So, Pisces, let's go sa yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na ngayon, please, and think of your one question. Inhale. And exhale the answer to your question. Meron kang Knight of Swords, the Two of Swords, and the Ace of Swords. Puro swords. Very clear. At the bottom, the Devil card. Sabi dito, medyo manipulative yung question mo. Parang kinokontrol ka sa isang bagay or parang pinapaniwala ka sa isang ilusyon na hindi totoo. This is someone or something na hindi katiwa-tiwala. Ramdam ko dito na parang merong pang katotohanan na hindi sinasabi sa'yo. So you have to see the truth. Kailangan mong maliwanagan dyan. Parang merong kang dapat gawin at magising sa isang pagkakamali. Parang ganun eh. You have now to make a choice. Papatali ka ba dyan? Or papabola ka ba dyan? Or nandyan ka ba palagi? Sinisiil, kinukulong, kinokontrol, or panahon na para lumaya, panahon na para umalis dyan, hindi para sa iyo yan because ramdam ko dito yung parang endless pleasing, endless na kasinungalingan or paggapang or hindi mo makita yung tamang direksyon dahil parang feeling mo finifeed lang sa'yo yung impormasyon na akala mo true pero hindi pala. Your spirit guides are telling me, hindi yan para sa'yo. It's a no. Parang too good to be true or merong facade, merong ilusyon na pinapakita sa'yo, pero sa likod nun, yun talaga yung totoo. Huwag magmamadali. Kailangan makita ang totoo. Kailangan mo maliwanagan. Okay? The answer is no because narinig ko pinoprotectionan ka ngayon. Okay? You are given the signal na parang, huy, warning, stay vigilant. This is something that you cannot pursue because may mali eh. May something na either ikakapahamak mo dyan or akala mo, ay, bakit ganun? Mali pala yun. Mali akala ko, mali ang pakilala niya. Parang ganyan. So, kailangan makita ang totoo para alam mo yung desisyon na gagawin mo soon. Okay? Protect yourself. Redirect yourself. So Pisces, yan po yung isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang yung August 3 to 9 sa po kayo nakaresonate. Comment below, basahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity for today. Thank you rin po mga mahal kong Pisces for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.